Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ah, Alhamdulillah, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil napapabilang po tayo sa mga taong binabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang mainam na mga tao. Ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa kahulugan, ah, pinakamainam sa inyo ay yaong patuloy ang kanyang buhay, kumbaga, at patuloy rin din na siya ay gumagawa ng mga mabubuti. Katulad po ngayon, tuloy pa rin ang ating buhay pero nakakagawa pa rin tayo ng mga mabubuting gawa. Opo. So ang kabaligtaran po ay sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang masama sa inyo o masama sa mga tao ay yung patuloy ang kanilang buhay pero masama pa rin ang kanilang mga ginagawa. So, di ba, mayroon po mga ganyan. Sabihin po natin na may mga nag-aangkin na sila yung mga Muslim pero gumagawa pa rin sila ng hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na yung mga taong walang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga walang paniniwala sa Allah ay malinaw na sila ay kung ano man ang kanilang mga ginagawa, mabuti man o masama, ay may tuturing pa rin na walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. So, kaya hiniling po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na manatili tayo sa laging nakakapagbigay ng oras para sa dakilang lumikha. Katulad po ngayon na ito'y sabihin po natin na maari na gusto nating magpahinga kasi oras na ipapahinga, di ba po? Nasa bahay po tayo. So dahil hangad po natin ay magkaroon ng gantimpala mula sa Allah, kaya po kahit ano pong hadlang po dyan ay patuloy pa rin tayo. So ibig sabihin, kabilang po tayo sa mga pinipili ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagiging madali sa kanya at magaan na nakakapagbigay ng oras para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa totoo po, ang pagbibigay ng oras para sa dakilang lumikha ay isa ito sa mabigat sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa mundo, kung ano ang kumbaga ibig sabihin na pinagsusumikapan tungkol sa mundo ay parang napakadali sa mga tao na nagbibigay sila ng oras para lang sa makabunong bagay. Tingnan niyo po yung mga negosyante. Kumbaga maghapon sila ay nasa kanilang mga pwesto, sa kanilang mga tindahan. Opo, so napakahabang oras pero madali sa kanila yon dahil makabunong bagay. Pero tingnan niyo po, kapag para sa kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad po ng pagdarasal at iba pang mga oras na ginagamit sa landas ng Allah, iba parang napakabigat, napakahirap sa isang tao. Bakit? Dahil nandyan na si Satanas na siya'y naghadlang, bumubulong sa atin na hindi natin magawa ang gawaing ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah. So lalong-lalo na ngayon po, pagbabasa ng Quran, na lahat po tayo naniniwala na ang pagbabasa ng banal na Quran ay marami po tayong makakamit na gantimpala. Kaya panatilin po natin yung layunin na ikhlas para kay Allah, para makamit po natin yung ating inahangad na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bawat litra na ating pong mababasa ay meron tayong 10 mabuti. Kaya tuwing tayo ay nag-aaral sa pagbabasa ng Quran, ay hindi lang bumababa ng 100 na mga litra. Kadalasan mahigit 100 po yan. So items po natin 100, di ba? Kaya marami tayong naipon ng mga hasanat, mga mabuti na para sa kabilang buhay na kung saan ating pong mapapakinabangan doon. Dito sa mundo,
lagi tayong naghahanda rin na paano makakuha ng maraming pera dahil siyempre alam po natin na ito yung ating magiging dahilan na para makuha po natin ang ating mga pangarap o mga kagustuhan. Pero sa kabilang buhay, hindi pera ang ating magiging kumbaga sandalan. Liban lamang sa ating mga amal, mga mabubuting nagawa na para kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan yun po lamang ang ating masasandalan at makakatulong po sa atin. So kasama po itong oras natin ibinibigay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ngayon po, magsisimula na po tayo katulad pa rin ng dati. Magbabasa tayo ng Quran. At bawat isa rin ay bibigyan natin ng pagkakataon para makapagbasa. Opo. At sa mga marurunong na, kahit na mabagal, at yung mga umaati na mga beginner na hindi pa sila marunong magbasa at hindi pa nila kayang basahin po itong ating kumbaga binabasa, so pwede rin sila makinig dahil sigurado na meron silang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at maaari din na makatulong sa kanila sa kanilang pag-aaral. Kasi siyempre, lahat tayo magbabasa, inuulit-ulit po, kaya maaari na mayroon tayong matandaan. Okay. So ang ating binabasa ay magkakadikit na mga litra at may mga vowels na. Opo, sa mga beginner, magkakaiwaling mga litra na pinag-aaralan, hindi pa padidikitin dahil siyempre mga bago pa. Libang kung mabul tayo ng mga 7 o 9, 8 na lesson, yun, magsisimula na po yung magkakadikit-dikit pa rin, inshallah. Okay. Tayo pa rin ang magbabasa muna, tapos kayo na naman ang susunod inshallah. So, panatilin po natin na naka-off ang ating pong mga audio, di kaya mga microphone para wala pong pumapasok na hingay. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Bismillah, ang ating pong tatawagin ay si Ahmad Malumalo, inshallah. Ahmad, pwede ka magbasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق Hasbuk, الله العظيم. jazakallah khairan sa inyo pong pagbasa. Next, tawagin po natin si Brother, okay, si Insan Amir. Si Insan Amir, pwede po magsimula. Okay, nasan ba yun si Amir? Okay, parang ano yata, nawala. Ano, kanina nandyan na po si Amir. Balikan po natin siya, inshallah. Tawagin, yan, nandyan na si Amir. Bismillah. Insan, kayo po ang magbabasa. Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede nga, may nanda sa internet ang kaji. Oh, ayan. Sanin ba tiya? Okay, malakas. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بيا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من الناس من الناس فبشرهم بأداب Baka may عليم. nangapipin sa suway na. Biaka. Pabashiruhum bi'adabin alim. فبشرهم بعذاب عليم. أولئك الذين أولئك الذي أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من 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 ناصرين. ألم تر إلى Maganda ba? الذين Alam tara ila. Una ba? Alam tara ila. ألم تر إلى الذين أوتوا نأوتوا ألم تر إلى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب أونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم
ثم يتولى فريق منهم وهم م- وهم معرضون. Semoga jazakallahu khairan sa inyong pong pagbasa. Next, tawagin po natin sino yung kasunod? Okay. Bismillah. Pwede rin na si Abdullah Samudyo kung pwede siya. Abdullah, pwede ka? Hindi ka nagmamaniho? Baka, Assalamualaikum po, Ustad. okay. Waalaikumsalam. Di po nagmamaneho na dito sa Sige. kwarto kasi na ano. Tamang-tama. Pwede ka na magbasa. Okay, siya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim. Ulaika alladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Yes po. Mashallah. Jazakallahu khairan po sa inyo pong pagbasa. Okay. Next, tawagin po natin si Ahmad Garcia. Ahmad Garcia, pwede po kayo magbasa. Si Ahmad Garcia. Ahmad, kung hindi ka busy, pwede po kayo magsimula kaagad. Assalamualaikum Ustaz. Salamat. Pwede ba mamaya na lang ako ng Ustaz? Sige po. Mamaya, balikan natin mamaya. Opo, si Ahmad Garcia. Okay po, ngayon, ang ating pong tatawagin dahil, opo, si Asma. Okay, si Asma. Pwede po magsimula si Asma. Si Asma. Hindi po kayo busy, Asma. Okay, baka... Naam Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po kayo magbasa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Narinig po Ustad. Malinaw. Opo, malinaw. Innal ladhina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyina Pakiulit po. Pakiulit po. Wa yaqtulunan. Talang lalapit ako sa cellphone ko Ustad kay Wa mukhang hindi siya yaqtulunan. okay. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Nasirin. Tama. Diretso po. Tuloy. Tayyib.
Alam tara الآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب mayroong mat satu. Utu, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. okay, hasbuk, jazakillahu khairan sa inyo po pagbasa. Okay, next, tawagin po natin si Fatima. Subandi, Fatima. Ay, teacher, Ustad. Yes, sir. Si Fatima. Si Fatima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من الناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Masyaallah. Hasbuk, jazakillahu khairan sa inyo pong pagbasa. Okay, next, tawagin po natin balikan natin si Ahmad. Ahmad, okay na? Ustad. Sige. Kasi ngayon, wala pa tayong tatawagin. Ikaw lang. Mabibilis tayo lang. Hindi, mahabol mo yan, inshallah. Sa umpisa na lang yan, sa susunod, mabilis ka rin, inshallah. Bismillah. Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yakfuruna biayatillah wa yaqtulunan nabiyina bigairi hak bigairi hakin wayaqtulunal ladina ya'muruna bil qist minan nasi bashirhum bi'adzabin
bi'ada, alim. bi'ada bin Bi'ada- Bi'adabin alim. Ulaika ladina habitat habitat amaluhum a'malu. maluhum fi fid dunya wal akhirati wa ma lahum wa ma lahum min nasirin Min nasirin. min nasirin alam tara illa ladina utun nasibam Utu. utun nasibam minal kitabi yud'auna illa Yuda'aw. Kalkala yung udala. Yuda'awna. yud'auna illa Ila. illa Ila. ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla wa tawalla parik parikun farikum minhum wa hum mu'ridun. Spoka, jazakallah khairan sa hindi pong pagbasa. Basta Brother Ahmad, hindi tayo winto, inshallah po ay magiging katulad natin po sila inshallah. Nagsimula rin sila sa mabagal. Siyempre nag-umpisa sila sa una, pero dahil sa hindi sila uminto at nagpatuloy sila sa pagsusumikap, kaya ngayon nasasabi muna mga mabibilis sila. Opo. Kaya inshallah sa susunod din o sa bandang huli, mabilis ka rin inshallah. Jazakallah khairan. Okay, so tingnan natin kung sino pa yung tatawagin natin. Okay, bali lahat po sila nakapagbasa. So mayroon tayong tatlong bisita po pero mga ano rin, mga beginner po sila. Bali sa Monday po sila nag-aaral. Nung Monday ay alhamdulillah kahapon nandun na sila. So pero inanyan natin po sila na pwede sila makinig kahit pa paano ay mayroon ding maari na makuha sila na kaalaman o di kaya ang sigurado yung gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sila kung sila'y patuloy na mag-aaral at hindi sila hinto, bandang huli sila rin ay mapapabilang sa magbabasa rin inshallah katulad po ninyo. So alhamdulillah mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. At ngayon dito po tayo sa kung mayroon tayong mga napuna sa inyong pagbabasa o di kaya nakalimutan o nakaligtaan o nagkamali po. Okay? Ito pong unang linya ay wala po tayong masyado pong napuna dyan sa mga nagbabasa. Opo, nagbasa. Basta ito lang, mayroon din pong nagbasa na. Tingnan niyo po yan. Yung nabihin, dahil po yung ba, tapos may ya, yung ya ay mayroong sadda. Opo, kaya yung sadda may kasra. Tapos mayroon ding ya na parang mad. Mad pa rin ito. Ito po siya, itong nasa taas. Kaya yan po ay tumutukoy ng mad. Kaya yung pagbabasa po natin, an-nabiyina. Kasi pagdating sa kasra, na tapos mayroong mad. Kaya an-nabiyina. O kung basahin natin an-nabina, na nawala po yung mad. Kaya mayroong pong mad po yan. Okay? At sa pangalawang linya, wala po tayong masyadong wala tayong napuna. Basta lang huwag kaligtaan pag mga kalkalan na litra tulad ng ka,
kailangan iparinig po natin kung paano po kinakalkala. Wayako, tulo. Kapag binasa natin yan, wayak, tulo. So, mali po dahil hindi naging kalkala. Kaya, wayakon tulo na ladina ya'muru. Yan. Okay. At ito pong tatlong linya ay wala po tayong masyadong napuna po dyan na ano po sa mga nagbasa. Po. Ayan. Okay. Sa pang-apat po na linya, ganun din, wala po tayong masyadong ano po, napuna. Minsan lang yung mga siguro sa pagmamadali, kaya nawawala o di kaya natatanggal po yung mad. Kaya sabi po natin, lagi po natin tinatandaan kapag mayroong madwaw, mayroong madya, mayroong mad-alip, kailangan hinto pa rin tayo doon, ibigay natin yung mad na isang haraka o dalawang haraka. Kumbaga isang segundo o dalawang segundo po, wala pong problema. Okay, sa panglimang linya, wala po tayong masyadong napuna. Opo, ganun din na nabanggit natin minsan yung mad. Ito, dalawang mad, o, to, yan, mga mad yan. Okay, ito, yuda'aw, may kalkal rin sa dal, yuda'aw na ila kitabillah. Okay, sa pang-anim po na linya ay ganun din, wala po tayong masyado pong napansin po dyan o napuna sa pagbabasa po natin. Okay, alhamdulillah. Sa may mga katanungan po dito sa ating binasa ay pwede tayong magtanong para mabigyan natin ng paliwanag po inshallah. Okay, kung wala pong magtatanong, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga ibig pagkahulugan na inshallah. Okay. Bago ko makalimutan po, pansinin niyo po, mayroon tayong mga inilagay ngayon ng mga kulay, no? Ayan, mayroon tayong blue at mayroon tayong green. Mayroon tayong pink din, pero wala pang hindi pa ako naglagay ng pink. At mayroon tayong pula rin. So, pag may blue po, ibig sabihin yan, ay ang ano po, hatol po dyan ay tinatawag na, sabihin po natin, ay idgham. Opo, idgham yan. Kaya, ang nun dito na tanwin, nun dito, itong tanwin, isang nun, pag binasa natin po yan ay idudugtong natin sa waw kasi yan ay idgham. Litrang idgham, yung kaf, yung waw, litrang waw ay litrang idgham po yan. Kaya, bigayri haqqin wa yaqtulun. Dahil idgham po yan. Kaya, haqqin wa yaqtulun. Ito po sila, min nasirin, idgham po yan. Kasi yung nun ay litrang idgham, min nasirin. Tapos, nasibam, ang mem din ay kabilang sa idgham yan. Kasi anim na letrang idgham. Nasibam, gagawin natin yung tanwin doon na kung saan noon po yan ay magiging mem din. Opo. At pangapat itong fariqum. Yan. Yung kun ay meron din kasunod na letrang idgham, mem. Kaya fariqum minhum. Yan. Pangalawang kulay na meron tayo ay green. Opo. Pag green po yan ay tinatawag na mga letrang idhar. Ibig sabihin, ang kasunod sa green na yan ay litrang idghar. Pag sinabi idghar, yung ihayag po natin, ilalantad po natin yung mismong litrang nun o di kaya yung tanwin po niyan. Halimbawa, ito po, bi'adabin, dahil ang alif ay idghar na litra, bi'adabin alim. Babangitin natin mismo yung nun dito sa bin. Opo. Pangalawa, alimin. Kung tutuloy po tayo rito, alimin, ula. Dahil ang alif ay litrang idghar, kaya alimin. Okay. May pangatlo po dito sa minhum. Ayan, minhum. Yung noon, babangitin natin yung sa akin na dyan na noon, minhum. Tapos kasi yung ga ay litrang, kabilang sa litrang idghar. Opo, minhum. Parikum minhum. Mabilis po. Pag noon, na tanwin o di kaya nung nasakina at ang kasunod po ay litrang idghar. Opo, binabanggit po natin yung nun mismo. Kabaliktaran yung idgham ay idinudugtong po natin yung nun o di kaya yung tanwin doon sa kasunod na mga litrang
idgham. So wala pa tayong nailagay na pula at saka yung pink kasi mayroon din tayo. Sa susunod siguro sa ibang babasahin natin baka mayroon isa lang. Pero tatandaan po natin yan, yung mga kulay para pag nakita po natin, ibig sabihin, alam po natin anong kasunod na letra. Letrang idghar, letrang idgham, para maisaulo po natin. Kasi alam po natin, yung mga iba dyan, maaari na hindi pa nila kabisado, lalong na po sa mga baguhan. Ito ay ano po, dagdag kaalaman po sa kanila. Okay. Mayroon po bang katanungan? Wala pang tanong. Sa mga bago po na nandito po na mga beginner, pwede rin kayong magtanong kung mayroon kayong gustong itanong po, kasi siyempre, itong mga kapatid natin ay mga advanced po sila, kayo ay beginner pa. So kung sakali na mayroon kayong makita po dyan na gusto nyong itanong, pwede kayong magtanong. Opo, inshallah. Nakabukas po ito para sa inyo, inshallah. Okay, sa may katanungan. Kung wala pong katanungan, okay, ang panghuli na ating kumbaga programa ay nagbibigay po tayo ng mga maikling kahulugan po. Isa rin po sa layunin po natin kung bakit tayo nagbibigay ng kahulugan sa mga, in short, yung mga maikling kahulugan, hindi po ito tafsir kasi yung tafsir po, mahaba pong tafsir. Pinakamahaba kasi marami tayong ipapaliwanag. Pero ito ay mga literal meaning po niya, kasi siyempre ang oras po natin ay maikli, hindi pwedeng pahabain kasi siyempre limited po ating oras. Okay? So mangyayari dahil po halimbawa yung mga unang mga estudyante po natin, dahil sa tagal na nagbibigay po tayo ng kahulugan at dahil paulit-ulit, halimbawa innalladhi maraming bis na ulitin na nabigyan ng kahulugan, so mari na hindi ko pa yan bibigyan ng kahulugan, alam natin anong kahulugan. Kasi siyempre, mga 10, mga 20, mga 50 times na naulit na nabigyan natin ng kahulugan. Di ba po? So, ibig sabihin, makakadagdag po ito sa atin sa wikang Arabic, kung ano pong mga wikang Arabic ay mari na maisaulo natin yung mga iba po dyan, hindi naman lahat. Opo. Okay, katulad nito, maraming beses yung mga iba dyan na naulit, maaari na kahit hindi ko bigyan ng kahulugan, ay alam po natin anong ibig pa kahulugan, di ba? Kasi siyempre, dahil po maraming beses natin po naulit. So, kaya po ito yung dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng kahulugan, nang sa ganun ay mapamilyar po sa atin yung mga Arabic kung anong ibig pa kahulugan natin. Okay po, okay? Katulad ito, may mga halimbawa, dunya, ayan, malinaw sa atin yan, akhira, malinaw sa atin yan, at iba pa dyan. So, yun po, magbibigay tayo ng mga maikling kahulugan. Okay, ito pong unang talata sa 21. Bali, ang tinutukoy po rito, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay ang mga hindi mananampalataya sa Allah, na kung saan may resulta sa kanila, na kung saan yung mahapding kaparusahan. Mga hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang kung magbalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Innalladhi yakfuruna bi ayatillah. Innalladhi, ang tinutukoy po, katotohanan sila. Alladhina, ang tinutukoy po, sila. Sino yung tinutukoy na sila? Yakfurun. Yakfurun. Galing sa salita na kufar, no? Kafir. Kafara. Yakfurun. Ibig sabihin, mga hindi naniniwala. Mga nagtatakwil. Yan, maraming mga binibigyan nila kahulugan. Katotohanan silang mga nagtatakwil, silang mga hindi naniniwala, bi ayatillah. Pag sinabi ayatillah, ito yung mga tanda. Plural po yan. Aya, isang tanda. Pero kapag ayat, mga tanda. Mga hindi naniniwala sa mga tanda ng Allah. Ang mga tanda po ng Allah, isa rin po ay ang mga kalangitan, kalupaan, kabundukan, karagatan. Mga kabilang po yun sa mga ayat, mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na may naglikha sa kanila. Tayo rin, pwede rin sa ating sarili. Mga tanda rin to ng kung saan dahil sa tagapaglikha si manlilika, kaya nilika niya po tayo, binigyan tayo ng buong kumbaga kabahabagi ng katawan. So ibig sabihin mga tanda po yan. Silang mga hindi naniniwala sa mga ayat, mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At wayaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Itong wayaqtulun at pinagpapatay nila ang mga propeta. Bali sa mga unang panahon po, maraming mga naikwento na may mga hindi mananampalataya talaga
na wayaqtulunan nabiyina, pinagpapatay po nila yung mga propeta. Kumbaga, hindi nila tinatanggap yung dala-dala ng mga propeta at nila, kumbaga, kayang sundin, kayang ginagawa po nila, wayaqtulun, pinagpapatay nila. Galing sa salitang katala, yung pumatay. Ayan, wayaqtulun, marami ang tinutukoy. Pinagpapatay nila ang mga propeta. Nabihin, ito ay plural, marami. Nabi, isang propeta, pero ito nabihin, maraming mga propeta. Bigay rehak, yung pagpapatay nila po sa mga propeta ay walang makatarungan. Ibig sabihin, walang makatarungan na dahilan. Ibig sabihin, hindi siya tama. Pinapatay nila na wala namang sapat na kadahilanan. Opo, bigay rehak. Kumbaga, hindi siya tamang pagpatay. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. At hindi lang mga propeta ang kanilang mga pinapatay. At pinagpapatay pa rin nila sila yaong ya'muruna bil qist minan nas. Ya'muruna bil qist, yung mga nag-uutos ng qist. Ibig sabihin yung katarungan. Halimbawa, may mga nag-utos na gumawa tayo ng katarungan, gumawa tayo ng matuwid. Yang mga hindi mananampalataya ay pinapatay nila sa mga naunang panahon. Opo, yan ang kwento po sa mga naunang panahon. Nag-utos ka ng mabuti, nag-utos ka ng tama, nag-utos ka ng katarungan, pero papatayin ka nila. Minannas, ibig sabihin sa mga tao na mga nag-uutos ng mabuti ay pinapatay nila. Kaya dahil po ang kanilang ginagawa ay hindi po kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang sabi ng Allah, pabashirhum. Magbigay kayo ng kumbaga, doon yung kwento, di kaya yung ikukwento sa kanila o sabihin sa kanila, ibabalita sa kanila na sila ibabalita sa kanilang mga hindi mananampalataya na pumapatay sa mga propeta at pumapatay sa mga nagutos ng katarungan at hindi naniniwala sa mga tanda ni Allah, bi'adabin alim. Ito yung resulta nila. Mahapding kaparusaan. Ibig sabihin, matinding kaparusaan ang kanilang matatamo pagdating po sa kabilang buhay. Adab, kaparusaan, alim. Itong napakasakit, mahapding kaparusaan. Okay, so ang 22 po na talata, ang pinag-usapan din naman dito ay yung gawain ng mga hindi mananampalataya ay walang kabuluhan at walang sese kahit ano po ang gawin nila na mabuti dito sa mundo. Ulaika alladhina habatat a'maluhum. Sila ang tinutukoy. Sino yun? Mga hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina habatat, na sila ay ang kanilang, kumbaga, a'maluhum, mga gawain ay habitat. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. Silang mga hindi mananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. A'malu, mga ginagawa. Kahit na sabihin na napakabuti ang kanilang ginagawa, pero walang kabuluhan pa rin. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala kay Allah. Walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa, fi dunya, dito mismo sa mundo, yung kanilang mga ginagawa, ay walang kabuluhan. Wal akhirah, at pagdating pa sa kabilang buhay, walang kabuluhan din. Dahil wala silang matatamong nagantipala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, wama lahum min nasirin. At wala, no, na kung saan na wala silang matatagpuan na lahum, ibig sabihin, para sa kanila, na min nasirin, na makakatulong. Ibig sabihin, walang makakatulong po sa mga hindi mananampalataya pagdating sa kabilang buhay. Kaya wama lahum min nasirin. Wala silang matatagpuan na makakatulong sa kanila, na magtatanggol po sa kanila doon sa kabilang buhay. Dahil sila hindi mananampalataya. Sa pang 23 na talata, ito'y katanungan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad, alam tara ilalladina utu nasiba? Alam tara, hindi mo ba isinaalang-alang kay Muhammad dito ang tinutukoy? Na kung saan ilalladina utu nasiba, sila yaong pinagkaluban nasibang minal kitab, ng isang bahagi ng kung saan kasulatan, minal kitab. Ibig sabihin, halimbawa, yung mga kitab na ipinahayag mula sa dakilang lumikha, mayroong Torah, mayroong Tura, mayroong Injil, mayroong mga kasulatan na original na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yud'auna ila kitabillah, na kung saan nag-aanyaya sa kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ibig sabihin, bakit po ipinadala yung mga kasulatan? Ano po bang layunin dyan? Kaya doon po inaakay yung mga tao. Yud'auna ila kitabillah.
Inaanyan yung mga tao na kung saan sa kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, liyahkuma bainahum, na kung saan para kumbaga magbibigay ng hatol po sa kanilang pagipagitan. Ibig sabihin, bawat kapahayagan na uri nila, pinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang huling kapahayagan na yung banal na Quran, ang pinakalayunin po rito ay liyahkuma bainahum. Dito po tayo, kumbaga, magpapasako. Ano pong mayroon sa banal na Quran, tayong sa kasalukuyan at yung mga nauna rin, ano yung kapahayagan na pinahayag sa kanila, ganun din, kung anong mayroon dun, tapos yun ang magbibigay ng hatol sa kanilang pagipagitan. Ang problema, thumma yatawalla fariqum minhum. Siyempre, yung mga hindi mananampalataya, lagi po sila tutol po diyan. Hindi sila papayag na maging batas. Katulad ngayon, hindi na papayag yung mga Muslim na maging batas ay ang batas ng Islam, di ba po? Kaya hindi sila papayag. Kaya nangyari, thumma yatawalla fariqum minhum. At pagkaraan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumalikod na. Yatawalla sa mga naunang panahon ni Propeta Muhammad, yung mga Quraysh, tulad ng mga Quraysh, fariqum minhum. Tumalikod yung isang grupo na kasama sa kanila. So ibig sabihin, may mga nagpapakita talaga na tumatalikod sila dahil doon sa hindi nila matanggap yung original na kasulatan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum mu'radun. Na yung mga tumalikod, sila ay mu'radun. Ibig sabihin, tutol po sila. Tumututol sila na hindi sila papayag na maging batas po o di kaya ang susundin na batas ay kung ano yung kasulatan na ipinayag ng Allah. So, ibig sabihin, hindi sila papayag sa kasulatan na original na nagmula mismo sa dakilang lumikha. Yan po ang katangian ng mga hindi mga mananampalataya, lagi pong tumututol. Mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, naway mayroon po tayong napulot na aral sa ating ibinagi na kung saan ito pong 3 talata. Dahil mayroon po akong natitirang 11 minutes, opo, katulad pa rin ng dati, pag may natitira tayong oras, kumukuha tayo ng isa sa mga kapatid natin para makapagbigay ng comment o dagdag po kung ano pong napulot na aral, ano po yung kumbaga siyempre malinaw sa kanya inshallah. Okay, ang tawagin po natin ay sino ba yun? Si Ahmad Malumalo, bismillah. Ahmad, bismillah. Saan po si Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ta'ala, dahil magawa tayo ng isang ibada ngayong gabi sa pag-aaral natin ng Quran. Malinaw po, napakalinaw po ang mga pagbibigay ng kahulugan ni Ustad. Wala akong masyadong maibigay na komento. Subalit ito ay sa aking natutunan. Saan ba? Wala ako, Ustad. Sandali. May mga may mga taong sila yung may mga katiyakang yaong tumanggi sa mga malinaw na palatanda at sa lahat ng mga dinala ng mga sugo, sila yung pinapatay nila ang mga propeta kasi sa kadahilan ng hindi nila matanggap ang kanilang katuruan katulad ng mga ibang tulad ng mga nabanggit na mga yung mga Yahud na kung saan gusto nilang patayin ang propeta Isa alayhi salam kung hindi ako nagkakamali. Ustad, nawawala ako kaya wala akong masyadong maibigay na komento. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh at maraming salamat sa maikling ibinahagi ng ating kapatid o binigay niya na comment po sa ating pong pinag-aaralan na kung saan tatlong talata. Bali, ito po ay isa rin pagsasanay mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Mangyayari kaya mas maganda pa rin bago natin, limbawa, bago dumating yung oras po natin, saglitan natin, basahin natin anong ibig pagkahulugan para sa oras na tayo ay, kasi hindi natin alam kung sinong tinatawag ko, di ba? Basta lang kung sinong matawag ko, siya yung magbibigay ng dagdag kaalaman doon o anong napulot na aral niya doon. Kaya biglaan, hindi nakaschedule na ngayon ang magbibigay, bukas ang magbibigay, ganito, hindi. Kung sinong matawag ko, kaya ang mangyayari po dapat, bago tayo halimbawa papasok, kahit ilang minuto, saglitan natin, basahin natin, anong ibig pagkahulugan doon. Kasi kung sakali tayo ang matawag, okay, so maaari na mayroon tayong maibibigay doon sa ating pong, kumbaga, binabasa po. Kasi sa katunayan po, malawak ang usapin po sa banal na Quran. Siyempre, nasa atin po yan. Mayroon pong mga translate na Quran na may mga masyadong mahaba ang ibig pagkahulugan na ibibigay nila. At mayroon ding mga translate na mga maikli lamang. Nasa sa atin po yan kung alin po ang titingnan natin o babasahin natin. Tapos mayroon din mga tafsir, kaya sabi ko po, hindi po tayo nagtatafsir dahil siyempre yung sa atin yung mga maikli lamang. Pero kung sakali na alimbawa tayo ang natawag, siyempre nabigyan natin ng maikling kahulugan. So kung mayroon tayong mga matatandaan doon sa ating binasa sa mga tafsir, pwede natin yun ang ibigay na mga natutunan po doon. Kasi siyempre malawak po ang usapin patungkol po sa mga bawat talata mula sa banal na Quran. Opo. Dahil po ilang minuto lang ay matatapos ang ating oras. So kahit na po hindi natin natapos ang ating oras, at least nakapaglayunin po tayo na isang oras. Naway ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala o biyaya para sa isang oras po. Okay. So dahil po lahat po tayo nakapagbasa at yung mga hindi nakapagbasa dahil mga beginner po sila, pumunta sila sa atin, bumisita sila sa atin para lamang makinig dahil inaanian po natin sila na pwede sila makinig dahil para magkaroon sila ng idea sa pagbabasa ng Quran. Dahil ang pinakalayunin ng mga beginner sa pag-aaral ng Arabic ay paano sila matuto magbasa ng Arabic. Paano sila matuto magbasa ng Quran, yun ang pinakalayunin po natin. So, naway ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bawat litra na ipinapangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang litra ay mayroon tayong 10 mabuti. Katulad po nung nabanggit natin kanina, hindi bababa tuwing tayo nag-aaral ng 100 na litra. Ito, mahigit ito. Minsan pa, umaabot ng 200. Opo, kasi siyempre, ang binibilang po dyan, yung kasama yung mga math, kasama yan, mga litra na yan, lahat po yan, binibilang po yan. Halimbawa, pag binasa natin, waya katulun, so ilang litra po yan? 1, 2, 3, 4, 5, kasama yung wow. Yung wow na math, kasi binasa natin yan. Waya katulun, ibig sabihin, yung ludon na mayroong wow, ibig sabihin, 7 yan. So, baka sobra pa po 200 o 300 pa ang mga litra na ating pong nababasa. So sana po ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yung kaluguran at kapatawaran dahil isa rin po sa matatanggap po natin sa pagpupulong na ito dahil ito ay para sa pagbabasa ng Quran ay makakapit natin po yung kapatawaran ng Allah, yung tinatawag na rahma, habag at awa ng Allah, yung sakina, yung kumbaga tranquility na kung saan ang ating pong mga kaisipan. Opo. At iniling natin din sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po ito panimula, panghuli, kundi ito ay panimula at lagi po tayong nakakatin inshallah sa ating pong mga pag-aaral o mga programa. So inshallah po, magkita-kita tayo bukas dahil 2 araw po ang pag-aaral po sa pagtutuwi ng pagbabasa ng Quran. So naway patawarin tayo ni Allah sa ating mga pagkukulang dahil tao po tayo na mayroon tayong pagkukulang, hindi po tayo perfecto. Kahit nasabihin po natin na tayo nagtuturo, minsan mayroon tayong mga pagkakamali at mayroon tayong pagkukulang po inshallah. So hanggang dito po lamang mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Lagi po natin binabasa bago tayo maghiwalay yung isang sunnah na binabasa,
yung subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kung nga pala, mayroon na akong nakaligtaan, magiging announcement ko po, dahil mayroon pa akong natitirang 3 minuto. Gawin po natin, sisikapin po natin na lagi tayo present, hindi ma-absent, kasi nagsimula po ako na kung saan gumagawa po ako ng certificate para po sa mga umaatin po. Okay, bali, nabanggit ko po na ngayon Surah Al-Imran tayo, di ba? So, marami kaming mga surah na natapos. Opo, marami. Pero bumalik kami, nagsimula kami sa Suratul Baqarah. Opo, kasi nagsimula tayo nung pandemic, dami nung unang pag-aral po natin kasi siyempre nasa bahay lahat ng mga tao kaya daming umaatin. So nung nawalan ng pandemic, unti-unti nawawala, nabisi sila. Kaya alhamdulillah ang natitira po mula nang nagsimula kami hanggang ngayon sa ating mga kapatid na mga Maranaw ay 7 yata kami, 8. So inshallah po dadami tayo dahil siyempre sumali rin kayo dahil binigyan kayo ng pagkakataon para makatin. So ngayon po ginagawa namin yung certificate para sa mga nakaatin sa Suratul Baqarah. So ibig sabihin ang nakalagay doon ay certificate dahil po sa pagbabasa, pagtutuwid sa pagbabasa ng Suratul Baqarah at pagbibigay ng kahulugan. So yun pang matatanggap nila. So inshallah po pag natapos na yon ay ibibigay natin po doon sa ating mga kapatid na mga nakaatin. Kung meron pong nalipat sa ibang lugar o naka-exit, ipapadala natin po sa kanila sa pamamagitan maaari sa WhatsApp o di kaya sa Messenger. So dahil ngayon sa Surah Al-Imran, kahit hindi po kayo nakapagsimula, dahil siyempre nauna kami, na-advance po kami, pero magbibigay pa rin tayo inshallah pagkatapos ng Surah Al-Imran. So ibig sabihin, mayroon din na ibibigay. Sa katunayan po, ang puso natin ay lillah para kailan hindi natin kailangan yung papel. Sa kailan na tayo kukuha ng gantimpala biyaya inshallah. Pero maganda pa rin yung makaroon tayo ng kahit papaano certificate sa ating pong pagsusumikap. Karapatan ng Islamic Center din na magbigay at karapatan nyo din na kung saan tanggapin kung anong ibibigay na po ng Islamic Center. Sa isa lang po, hanggang dito po lamang dahil siyempre sinigid natin yun dahil naalala ko po yun inshallah. So hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.